Mga kaibigan, gawa po tayo ng pang ulam natin. Yan po mga panang manok. Pang ulam po natin to. Tanghalian hanggang mamayang hapunan. Masarap po ito mga kaibigan. Adidas po, panang manok. Ito po ay kung iisipin ng iba ay mga pampulutan lang daw, sabi nila. Pero po, para sa akin, pampulutan or pangulam, pwede po ito. Ang mahalaga po, meron tayong ulam sa tuwing tayo kakain. Yan po mga kaibigan, yan po paa ng manok. Ito po ang aking na-produce para sa tanghalian hanggang hapunan. Baka po hindi pa maubos, baka ano pa to hanggang bukas, survive. Di po ba mga kaibigan? Yan lang po. Medyo tipid-tipid lang hanggang kayang magtipid. Alam nyo naman po sa panahon ngayon, napakamahal na ng lahat at napakahirap na po ng buhay. Yun po ang totoong nangyayari sa atin. Napakahirap na ng buhay. Tapos magtrabaho ka man, pagdating ng sweldo, sasabihin natin kulang ang aking sweldo. Sa totoo lang mga kabayan, wala pa po akong naririnig na sumusobra ang aking sweldo. Sobra ang sweldo ko. Ang laging narinig po natin, kulang ang sweldo ko. Ibig sabihin, kulang pa sa pambudget. Po. Wala pa pong sweldong sumusobra. Siguro naman naririnig nyo rin ang mga sinasabi ng bawat tao na kapag sumisweldo, pagdating ng oras ng swelduhan or araw ng swelduhan, ang naririnig, kulang tong sweldo ko. Hindi po ba ganon? Wala tayong narinig na sobrang sweldo ko. Di ba? Tama po. Basta madalas tuwing sasahod tayo, ganon ang narinig. Ganon ang sinasabi. Dahil alam niyo po kung bakit sinasabi yung ganong bagay na kulang ang sweldo ko. Dahil nga po naman sa napakamahal ng bilihin lahat. Puro mahal. Isipin na lang natin talbos na lang ng kangkong or talbos ng kamuti. Wala na po tayong mabibiling halagang 10 piso ang isang tali ng kamuti or kangkong. Dito po ang presyo ng talbos ng kamuti or kangkong, 25 na po bawat tali. Kaya po parang napakahirap. Kaya ang sinasabi ng tao, kulang ang sahod ko dahil nga po sa
sobra ng bilihin. Tapos po, pagdating naman sa bigas, karamihan po dito, ang bigas nasa 60 na bawat kilo. Di po ba? Napakamahal talaga. Kaya hindi po pwedeng magpatamad-tamad. Hindi po pwedeng di magtrabaho. Dahil sa mahal ng bilihin, kung wala kang trabaho, wala kang sweldo. Kung wala kang pambili, hindi ka makakabili. Katulad ng kapitbahay ko, mag-asawa. Kapitbahay kong mag-asawa, may isang anak. Away ng away. Araw-araw, away ng away. Kasi si babae nagkagalit doon sa kanyang asawa dahil walang trabaho. Ngayon, palibasa ang away ng away. Dahil walang trabaho si lalaki, may anak silang pinapakain, tsaka silang mag-asawa. Di, siyempre, kailangan trabaho. Ang ginawa po ni lalaki, nagpunta sa isang site, nakakita ng construction doon sa isang site. Housing ba housing? Ginawa ni lalaki, kinausap yung engineer. Sabi nung lalaki doon sa engineer, pwede ba akong pumasok ng trabaho dito sa inyo? Sabi po ni engineer daw, ay kumpleto na kami ng tao. Pero kung gusto mo magtrabaho, sige. Pumasok ka sa Lunes, umpisa ka na. Madaling sabi, yun, nakasundo sila doon. Uwi sila lagi sa bahay nila. Pagdating sa bahay nila, sabi niya doon sa asawa niya, Mrs. Sa Lunes, trabaho na ako. Mrs. sa Lunes. Hindi ko yung kakanin sa labas. Trabaho na ako. Di tuwang-tuwa ngayon si Mrs. Dahil may trabaho na yung kanyang mister. Madaling sabi, trabaho araw-araw, isang linggo hanggang Sabado. Ngayon, madaling sabi, habang wala pang sahod si mister, araw-araw, nangungutang sila doon sa kapitbahay na may tindahan. Yung pangako, bayaran lang sa Sabado pag sahod ni mister ko kasi may trabaho na. Sabi nung babae, mantakin mong pagdating ng Sabado umuwi sila lagi sa bahay nila, lulugo-lugo. Sabi ni babae, bakit malungkot ka? Lulugo-lugo ka. Nagugutom ako, misis, sabi ni lalaki. Pwede bang dyan, may makakain pa dyan? Sabi ni babae ngayon, kasi sweldo mo lang Sabado ngayon, bakit di ka man lang nagmerinda doon sa trabaho? May tindahan naman yata doon. Sagot ba naman ni lalaki, wala naman akong sahod, misis Dahil nagtrabaho lang ako kahit walang sahod kasi palagi mo akong inaaway pag wala akong trabaho. Ngayon, kahit ako walang sweldo, nagtrabaho ako para wag mo lang akong awayin. Nag-away na naman sila mag-asawa. Dahil doon sa pangyayaring ganon. Nagtrabaho, walang sweldo. Yun po. Kaya mahirap din po yung mag-asawa na away ng away. Tuloy na pilitan si lalaki magtrabaho kahit walang sweldo. Yun ang nangyari. Masama rin pala yung inaasahan ni Mrs. May pambayad sila sa utang sa tindahan dahil may trabaho si mister. Yung pala, wala namang sweldo. Nagtrabaho lang kasi para din lang sa awayan ng asawa niya. Yun po, mga kabaro ang nangyari. Kaya si mga babae po, dapat wag nyo naman pong awayin yung mga asawa dahil mahirap din po. Nagtrabaho, walang sweldo. Nakakapagod din po yun. Po ba? Tama? Bye-bye. Good luck.
please follow and share these videos. Okay?